Kaya yaman, pasuyuling tayo kayo at tunghayan natin ang Bible sa Mark chapter 7, verse 22. Okay, andyan na po. Basahin po natin. Ako na mabasa, yung tingnan lamang. Ganito po sabi ng salita ng Diyos. Thefts, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, and evil eye. Blasphemy. Yan ang ating pinag-aralan ng kabilang linggo. Then, pride. Foolishness. Sa Tagalog, ang mga kasakiman, ang mga kasamaan, ang pagdaraya, ang kalibugan, ang matang masama, ang kapusungan, ang kapalaluan, ang kamangmangan. Manalangin po tayo. Panginoon, pakipagpala po ang pagkabasa ng iyong mga salita. Ikaw po ang tunay na magsalita, magpaliwanag, kumilos. Pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, upo na uli kayo. Ating pag-uusapan ay sumunod yung pride. Pride. Isa sa masamang taglay, kalikasan, nakalubog, nakababad, nakatapeng, na nanuot sa puso ng tao ay ang pride. Kaya walang taong walang pride. Dahil lahat makasalanan, lahat may pride. Are you with me? Opo. Lahat ng tao ay may pride. Dahil lahat ay makasalanan. Kung ating papansinin, isiniwalat ng Panginoong Jesus yung laman ng puso. Ibinulgar ng Panginoon kung ano yung puso. Pwedeng maitago yan sa paningin ng tao, pero hindi na rin naitatago. Ano? Halata na rin ng tao. Pero lalo na ng Diyos. Pride. Tinignan ko po yung pride sa pag-aaral sa dictionary, sa Bible dictionary. Pag sinabi po yung pride, yan po ay having a feeling of superiority that shows itself in an overbearing attitude. So, ibig sabihin po ng pride, ito yung pangdama o feeling na siya'y mataas at dominanting attitude. Ibig sabihin ito'y asal na siya ay nakaaangat, nakatataas. Hindi pa yan, hindi lang yan. The character of one who, with a swollen estimate of his own power or merits, looks down on others and even treats them with insolence and contempt. Tatagalugin ko na lang po, kaya hindi ko nilagay dyan. Pag sinabi po ang pride, hindi lang napaka-dominant, napaka-arrogant. Parang laging feeling mo ikaw yung magaling. Dinaktungan pa, ito ay katangian o pagkatao ng sino man na ang feeling ay prema klase, yung primera klase. At iniistima ng kanyang lakas o kabutihan ay minamahina at tinatrato ang iba na halos hindi iginaga o kawalang galang sa iba at dusta. Sa pride ay ang tingin lagi sa sarili, siya yung magaling. At ang tingin nila sa iba ay hamak. Yun ay asal. Yun ay pagkatao. And mind you, lahat po yung may pride. Balikan natin ang talata. Siguro buuin natin na basahin natin ang verse 21 para makita natin. Verse 21 and 22 lang. Para makita ninyo ang ibig ko sabihin. Kaya hindi maling husga na lahat ng tao ay may pride. Bakit? Bible mismo nagtibay niyan. Kaya niya, sapagkat mula sa loob. Ano ba yung loob na yan?
Puso ng tao. Lahat ba ng tao may puso? Okay. Well, ang pusong yan, hindi yung nagpa-pump para ang dugo ay mag-circulate. No. Actually, pag sinabi puso sa Bible, yan po ay yung sentro ng pagkatao natin. Yan yung ating self. Actually, located yan. Yan po yung heart. Yan po yung soul. Yan ang tinatawag na self-consciousness. Ang tao po, mayroon 3 bahagi sa pagiging tao. Yan tinatawag na physical, spirit, and soul. Espiritu, kaluluwa, katawan. Ang kaluluwa, ang katawan ay tinatawag na earth consciousness. Earth consciousness. Kaya ito yung nakakamalay ng panglupa. Ano? Ito yung napapagod. Ito yung nauuhaw, panglupa. Ang espiritu naman, yan yung God's consciousness. Kaya halata mo isang taong ligtas, nakakamalay na uli ng pangangailangang espiritual. Hanggat ang tao hindi ligtas, ang nauuhaw lang siya ay pangtubig. Nagugutom lang siya sa tinapay. Pero pag ikaw ay ligtas, nauuhaw ka espiritual. Nagugutom ka espiritual. Kapag ikaw ay gutom lang, literally, physical, nauuhaw lang physical, pero hindi yung totoo sa iyong pagkataong ikaw ay nauuhay spiritual, ay physical lang ang nagana sa iyo. Hindi ka pa pinapanganak na muli sa espiritu. Pag sinabing kapanganak ang muli, yan po'y hindi physical. Yan po'y spiritual. Amen? So pag sinabing, ang tao ay mayroong bahaging 3, physical, earth consciousness. Spirit, yan po ay God's consciousness. Nung ang tao ay magkasala, ang tao po'y namatay spiritual. Kaya halata mo, ang tao ay ligtas, siya'y buhay na uli spiritual. Nangangailangan talaga siya sa Diyos. Ang Diyos sa kanya'y parang tubig na kinauuawan. Ang Diyos sa kanya'y parang tinapay na kinagugutuman. Ang Diyos sa kanya'y parang pastor na kinakailangang manguna sa kanyang buhay. Ayun ngayon, ano yung soul? Ang soul, yan ang self-consciousness. Are you with me? Nung magkasala ang tao, nawala yung God's consciousness, apektado, ang kanyang physical consciousness, andun pa rin, pero dominant by self-consciousness. Kaya lahat ng tao, dominante ng kanyang sarili. That is the very essence, core, centered of pride. Ang tao'y dominado ngayon ng pride. Whether you like it or not, believe it or not, yan ang reality. Are you with me? So yan po ang pride. At saan nakalagay yan? Sapagkat mula sa loob, ano yung loob? Mula sa puso. So yung loob, puso ng mga tao, ay lumalabas ang masasamang pag-iisip. Therefore, doon talaga nang gagaling yung ating binabaybay na kasalanan. Ang mga pakikapid, ang mga pagnanakaw, ang mga pagpatay sa kapwa-tao, ang mga pangangalunya, verse 22. Kasakiman, kasamaan, pagdaraya, kalibugan, matang masama, kapusungan, yan. Kapalaluan, pride. Nasa hindi sa tumitibok na puso. Yan ay yung soul. I am the captain of myself. Are you listening? So, walang hindi may puso. At walang taong hindi nagkasala. At kaya naman, walang taong walang pride. Tingnan na po natin ang himay-himay ng talataan. Let the verses from the Bible magbigay sa atin ng flow, ng outline, ng about pride. Tingnan niyo po, hindi ko po nilahat. Pero, hindi ko rin naman mababasang lahat kahit ibigay ko. Pero sa piling mga talatak, pakikita po natin na kung ano yung patas ng pride.
in the Bible. Number one. So, pag sinabing pride, ang definition, dominante ang feeling sa kanya, sarili, at ang iba'y hindi na ginagalang, at ang tingin niya ay siya ang magaling. Una, magsimula po tayo sa Isaiah 14:13 and 14. What is pride? Based on the Bible. Ito'y kumakatawan kay Lucifer. Hindi naman siya dati Satanas eh. Ang ganda ng pangalang Lucifer, the morning star. Siya ay pinakamataas na nilikha ng Diyos sa anghel. Very talented. At napakatalino at napakagandang anghel. Ngayon, ano sabi ng anghel na ito? Ang description tungkol kay Lucifer, na siya naman yung origin ng pride eh. Ang origin ng pride, si Lucifer. Tama? Ngayon, ano yung esensya? Anong mabubulat-lat natin pag sinabing pride sa katauhan o sa being ni Lucifer? Ano sabi? For thou hast said in thine heart. Kaya nasa puso talaga yan eh. Kaya si Lucifer. Take note the word, I speaks about self. Heart and I magkasama po yan. Heart, the center of our being, yung I, yan po yung kapahayagan ng ating self. Yan po ang self. Kaya yung heart and I, yan po iisa, tinutukoy, sarili. Ngayon, I will ascend into heaven. That's pride. Ang taas talaga ng pangarap sa buhay. Kapatid Diyos, lalampasan. I will exalt my throne above the stars of God, even among angels. Gusto niya talagang siya ang Diyos ng mga anghel. I will sit also upon the mount of the congregation. Siya yung talagang magiging sentro. Ang gusto ng sarili ni Lucifer, siya yung sentro. Sukdo lang siya na yung tumayo sa tayo ng Diyos. In the sides of the north, verse 14, ano sabi niyan? I will ascend above the heights of the clouds. Ito na pong pinakamatindi. Pakibasa. I will be like the Most High. Ilang beses ang I? In just 2 verses. Balikan nga natin yung buo. I will ascend, 1. I will exalt, 2. I will sit also, 3. And then verse 14. I will ascend, 4. I will be like the Most High, 5. In just 2 verses, naka-highlight yung I. So, ang ibig sabihin ng pride, lover of self. Lovers of self. Lover of self. Self-lover. Parang awiting I believe the child. Mayroong portion doon The greatest love of all is to learn yourself. To learn. Anong kanta yun? Nalimutan ko na yun. To love yourself above all. Napansin na ba niya? Sa pride, ay wala ka nang minagaling at minahal kundi sarili mo. Mas mahal mo ang sarili mo sa Diyos. Mas mahal mo ang sarili mo sa mga bagay. Diyos mo na ang sarili mo. Are you listening? Di ba't yan naman ang obvious sa tao? Amen. Pag nagpa-picture, sino ang titingnan? Bago ang iba, ako muna. Pag nagpa-picture, nga nyo pa, pag kinanunod ng picture, kanino ang inuuna mo? Hindi naman yung katiis mo, hanap mo muna yung sarili mo kasi tayo ay lover of self. Kaya nga, pag tayo napintasan, ba't ganyan ang ilong mo? Siya, mananadyak yan. Bakit? Huwag mong pipintasan ang sarili ko.
Lover of self tayo. Amen? Galawin mo ng lahat, wag lang ang pamilya ko. Are you listening? Sa Hope 23 verse 9, ano sabi ng Hope 23 verse 9? On the left hand, ay hindi yan. Tama na. Okay, mali yung aking verse. Sa Luke 18:11 na lang. Luke 18:11. Hindi ko maalala yung isa. Tama ha? Lalong mali. 18:11, yun ba yun? Sino ba nandun? 18:11, Luke. Okay. Tingnan nyo ha, ang lover of self. Pakibasa nga po ng lahat. Anong tingin sa kanya sa sarili? Ginagamit mo ang pangalan ng Diyos sa pagyayabang. Na hindi ako gaya ng ibang mga tao. Alam, sa totoo na mapagpakumbaba, isinasama mo ang iyong sarili na hindi rin karapat-dapat kung wala ang biyaya ng Diyos. Amen? Alam mo, ang totoo mapagpakumbaba, hindi na ikita ang kanyang sarili karapat-dapat, biyaya lang ng Diyos ang lahat. Amen? Maliwanag ho ba? Tignan nyo, kaya, siyempre, bakit ang tayo na ganyan? Na-observe nga Kumbaga, kapag nakita mo yung ahas, yung kobra, kapag ikinatuklaw, yung demon niya, papasok sa iyo. Pwede kang mamatay. Ayun ba, Satanas ay nag-anyong ahas sa Eden? At nagapi niya ang tao, kumbaga literally, nakagat ng ahas si Adan at si Eva. Kaya naman yung kamandag ng ahas na ipasok sa tao. Kaya mga kapatid, yung kasalanan ng pride, pasok sa atin. Nakagat tayo ni Satanas. The old serpent. Amen? Hindi nyo ba yan? Wala tayong mahal. Sa totoo na nakakalungkot mga kapatid. Kung ating pong nanamnamin yung Isaiah natin binasa, nilabanan niya ang Diyos. Ipinipilit niya ang kanyang sarili. So obvious. Pag sinabing pride, ipinipilit natin ating sarili kahit ayaw ng Diyos. Maliwanag ko ba? Gusto ba ng Diyos pag linggo nasaan ba tayo? Nasaan kaya yung iba? Nasaan kaya yung iba? Malakas pa ang kamandag ng ahas. Kapag hindi mo nagagawa ang kalooban ng Diyos sa iyo ng araw ng linggo, napakalakas pa ng kamandag ng ahas sa iyong buhay. Amen? Maliwanag ko ba? Salita ba ng Diyos yan? Kapag hindi ka naniniwala dyan, halatang halata lalo, dominante ka ng pride. Ito na sabihin ko sa iyo, sino ka naman para hindi maniwala? Ikaw na binubuhay lang ng Diyos para hindi maniwala? Ikaw na pakain lang ng Diyos para hindi ka maniwala? Alam mo, ipot ka lang para lumaki ang tingin mo sa iyong sarili. Amen? Amen? Makakahinga ka ba kung wala ang Diyos na ibinibigay ng hangin? At kung may hangin man, di ka binigyan ng Diyos ng baga. You're nothing. And we are nothing. Amen. Kasi hindi nakikita ng tao kung sino ang Diyos. At hindi nakikita ng tao kung sino ang kanyang sarili. Kaya kung umasta, feeling like somebody. Nakikita pa yung iba, kulang ng iba, yung kulang mo. Are you listening? 2 Timothy chapter 3, verse 24. Maliwanag ko ba? So, that's pride, lover of self. Sapagkat ang tao'y magiging, ano? Ano? Saan? Tanyo yan.
That's pride. Ang tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili. Totoo po yun. Gagamitin pa ang pangalan ng Diyos. Ito may gagamitin ko rin sa Panginoon. Huwag mong pang gamitin ang pangalan ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, igalang mo siya. Huwag mong gamitin. Basahin po natin ang verse 4. Verse 4. Tingnan po natin ang verse 4. Mga lilo. Mga matitigas ang ulo. Mga palalo na ano? Ano nga ang hilig na sarili? Layaw. Kaysa maibigin sa Diyos. That's pride. Lover of self. Maliwanag ko ba? Nakakahalabar talaga ang Bible, ano? Basta expound natin, tuntunin natin, hayaan mo ang Bible ang umimik ng kanya, talagang halaber tayo. Tayo ba'y nahalaber? Tayo ba'y hagip? Tayo ba'y huli? Naniniwala ho ba tayo na mas mahal natin ang sarili natin kaysa sa Diyos? Tama? Pag nagkapera, ang daming nabili sarili, hindi nakapag-tithes. Tama ba? Ang daming nabili sarili, pero hindi nakapag-tithes. Sarili. Ang masamang balita na yan, hindi ka naman sasaya. Nasundin mo lang lagi ang sarili mo. Number 2, not only lover of self, ito ang malungkot na balita. Tingnan po natin. Ilagay natin yung ating punto, second points. What is pride? Not only lover of self, pride is life of Satan. Yan po mismo yung buhay ni Satanas. Oh, amen? Kaya nga, like father, like son. Alam niyo po, ang matigas na kasamaan ng pride ay hindi lang yung hamakin ng kapwa. Ito yung extreme. Pati Diyos hinahamak. Di ba si Lucifer, ganyan? Higitan ko nga Ako'y magiging katulad ng pinakamataas na Diyos. Yun, hindi yata, aminado, hindi maihigitan, katulad man lang. Alam niyo bang ito ay nasa katauhan din ng Antichrist? Yung may close parenthesis, kaya na lang po magbasa for the sake of time. Daniel 11:36. Tingnan niyo po, ang Daniel 11:36. At ang hari ay gagawa ng ayon sa kanyang kalooban. Gagawa ng ayon sa kanyang sariling kalooban. Ito yung propesya about Antichrist. At siya'y magmamalaki at magpapakataas ng higit kaysa bawat Diyos at magsasalita ng mga kagilagilalas. Yan sa English ay blasphemy. Na bagay laban sa Diyos ng mga Diyos. At siya'y giginhawa hanggang sa ang galit ay maganap sapagkat ipinasya ay gagawin. Yan po yung propesya sa the beast, the Antichrist, na kung saan sasapian yun ni Satanas. Ibig sabihin, yung napurnadang pangarap ni Lucifer doon sa langit, sa 7 years tribulation, kanya itong gagawin nila. Papasok siya sa the most holy place na itinatayo na. Malapit nang itayo sa Jerusalem ng mga Hudyo. Kaya malapit na ang Panginoon. Kaya papasok ang 2nd years tribulation sapagkat pumasok na ang Antichrist sa holy place, most holy place, at kanyang sasabihin, ako yung Diyos. Ibig sabihin, that is the very life of Satan, prideful. Kaya mag-ingat po tayo. Are you with me? Lagi tayo magpakababa sa Panginoon. Always acknowledge how nothing we are apart from His mercy and grace. Tayo'y nabubuhay hindi dahil ang ating galing may nabuhay sa atin, hindi ang ating sarili. May nagpapagalaw sa atin, hindi ang ating sarili. May nagligtas sa atin, hindi ang ating sarili. At yan ay ang Diyos. Kaya kung meron tayong kinauutangan ng utang na loob at pasasalamatan at paglilingkuran, walang iba, hindi yung sarili.
Diyos. Amen. Nais ko lang bigyan ng suporta yung mga puntos natin na hiniwag-hiwag ko. Sa pag-aaral po ng talata, alam niyo po, pag tininan niyo po yung pride, tsagain mo lang, sa concordance, nakaandiyan lahat. Kaso lang, pag binigyan natin man lahat, ang dami niyo, abutin tayo ng umaga. So, halos yung magkakapariho, pinili na lang natin na suswak naman sa puntahin natin. Maliwanag ko ba? Isa pa patunay na talata, mga batid, ng pride. Tingnan niyo po, dyan na ito'y buhay talaga ng Antichrist o ng Diablo. Ang Antichrist at Diablo magkaiba. Pero yung espiritu ng Antichrist, ang nagdudumina, nagkukontrol mismo ay ang dragon. Mababasa niyo pa sa Revelation. Pero tingnan po natin ang 2 Thessalonians chapter 2, verse 3 and 4. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito hindi darating. Maliban nang dumating mula ang pagtaliwakas. Huwag daw tayo madaya. Kasi ang Thessalonica, masyadong nadaya. Ang Panginoon daw darating, hindi na nagkatrabaho. Nag-aantay na lang, nakanganga na lang. Huwag kayong madaya. Sabi ni Pablo, ang ayaw gumawa, huwag kumain. At saka ang idea nila, parang nakarating na ang Panginoon. Hindi. Ang dinidiin ni Pablo, hindi pa magra-rapture hanggat wala pa ang Antikristo. Ibig sabihin, kaya huwag kayong matakot, nag-rapture na yata. Hindi pa. Hanggat hindi pa nababalita na mayroon na uling revive Roman Empire na pinapakilala na great leader of the world, wala pang rapture. Pero malapit na. Ngayon, sapagkat ito hindi pa darating maliban nang dumating mula ang pagtaliwakas at mahayag ang taong makasalanan. Sino yan? Yan na yung kakatawanin ng Antichrist, the beast, ang anak ng kapahamakan. So, sabi sa Thessalonica, hindi pa nagra-rapture. Wala pa ang visibility ng the beast. Eh kung noon malapit na lalo ngayon. Verse 4, tingnan po natin, ano ang karakter ng beast? Ano ang katangian? Ano ang nature? Ano yung pag-being niya? Anong kalikasan meron ang beast? Na sumasalangsang. Palaban ito sa Diyos. Kaya ang pride, palaban sa Diyos. Kontra sa Diyos. Ano yon? At nagmamataas. Pride. That's the very character, nature of the beast. The pride. Prideful. O the beast. The Antichrist. Yan ang nature niya. Na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba. Ano pa siya'y nauupo sa templo ng Diyos na siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos. Yan yung napornadang gusto ni Lucifer sa langit. Itutuloy niyan at the beginning of the second 3.5 years of 7 years tribulation. Dahil mabubulgar na siya, magpapakilala na siya na dinaya niya ang Hudyo. Nagkaroon ng covenant ang Hudyo at ang Antichrist, pero lalabas na ang kulay niya. Are you with me? Pero tingnan natin ang karakter ng beast, the life. Kaya ang pride, not only lover of self, but also life of Satan. Yan ang buhay, palaban sa Diyos. Mapagmataas sa Diyos. Kaya mag-iingat po tayo. Pag sinabi ng Diyos, sunod lang. Huwag mong tutulan. Hindi tayo tatalino sa Diyos para mga tuwiran. Alam niyo, nakakalungkot, hindi alam, ultimo namang Kristiyano, kapag nangangatwiran sa kalooban ng Diyos, namumunyagi ang kamandag ng ahas sa kanyang buhay. Are you listening? At alam niyo ba, matindi sa kamandag, nakakamanhid yan. Kaya mayroon mga Kristiyano, ang tagal ng nadaya, hindi naramdam na siya'y nadaya. Manhid na. Kaya hanggat nakakaramdam ka pa na ikaw ay dinadala sa paglayo sa Diyos, lumapit ka na agad. Kasi isang araw, hindi mo na maramdaman, ikaw pala'y matagal nang naluloko. Revelation chapter 2 verse 9. Nandiyan pa ba kayo? Nalalaman ko ang iyong kapigatian at ang iyong kadukhaan at ang pamumusong ng mga nagsasabing sila'y mga Hudyo at hindi gayon.
kundi isang sinagoga ni Satanas. Bakit may mga Hudyong namumusong? Bakit? Nasa sinagoga ni Satanas. Ibig sabihin, matinding absorption ng demon ng ahas. Kaya mga kapatid, iyang pamumusong life ni Satan yan. That's pride. Talaga yun ang buhay ni Satanas. Are you with me? Kaya may mga Hudyong namumusong, kaya may mga individual na palaban sa Diyos at nagmamataas ng kanyang sarili, parang gusto pang siyang sukuan ng Diyos, siyang paniwalaan ng Diyos. Yan ay na-absorb na natin. Kaya pag ikaw iligtas, salamat, natatakot ka ng lumaban sa Diyos. Nagsisisi ka ng iyong kasalanan. Number 3, hindi natin makukuha lahat na talata. Kasi baka may talata, kayo na magtuloy. Not only lover of self and pride, life of Satan, ito pa yung masamang nangyayari, yan pa ay leads to shame. Wala hong mapagmataas na hindi mapapahiya. Amen? Proverbs 11 verse 2. Pagka dumarating ang kapalaluan, ay dumarating nga ang kahihiyan. Ngunit nasa mababa ang karunungan. Kalimitan ng mga arak, kalimitan ng mga arrogant, kalimitan ng mga haughty, prideful, bumabagsak sa kahihiyan. Naintindihan ba natin? Si Lucifer po ibinagsak. Kaya sabi ng Bible, ang nagpapakababa ay itinataas at ang nagpapakataas ay ibinabagsak. Talagang hihiyain ang Panginoon. Bakit? Wala naman talagang pinakamataas kundi Diyos. Bay kayo magpipiling like somebody, ay hindi ka naman uubra. Bakit? Hindi ka naman umiral kung walang Diyos. At yung pag-iral mo, hindi lang Diyos ang may dahilan, pati yung pagpapatuloy ng pag-iral mo, Diyos pa rin. At ang nagsusupply para kay umiral, Diyos pa rin. Bakit? Sino ba nagbibigay ng liwanag ng araw? Mahalaga yan sa kalusugan. Maging sa mga halaman, mahalaga yan. Subukin mong ikimit tanim ng walang araw. Puro yelo yan. Kaya nga may part ng earth na puro yelo. Bakit? Madalang doon ang araw. Sumikat. Ay yung panghangin. Kailangan ba natin ng oxygen? Kailangan ba natin ng tubig? Kailangan ba natin ng tinapay? Kailangan ba natin ng karne? Saan mo nakakuha yan? Diyos din na nagbigay niyan. For us to feel like somebody, mahiya tayo. Amen. Mas magaling yung matuto na tayong mahiya kaysa ating sarili, kaysa ang Diyos mismo magpahiya sa atin. Amen? Iba yung tayo nakakamalay ng kahihiyan kaysa ang Diyos na magpahiya sa atin. Iba yun. Tama. Nakakatakot ba ang Panginoon? Pag yan ang ating nararamdaman, mapalad tayo. Yan ang nararamdaman ni Job. Yan ang nararamdaman ni Paul. Yan ang naramdaman ng lahat ng matitinong mananampalataya sa Bible. Yung paggalang sa Diyos. Amen. Lover of self, life of Satan, leads to shame. Tingnan niyo po ang 16:18 ng Proverbs. Tingnan po natin. Pride goeth before destruction, and haughty spirit before a fall. Ang kapalaluan ay nagpapauna sa kapahamakan. Hindi ka mapapahamak kung hindi ka muna mayabang. Ibig sabihin, kaya napahamak, mayabang. Amen. Ano pa? At ang mapagmata sa diwa ay sa pagkabuwal. Hihiyain talaga ng Panginoon yun. Napahiya si Lucifer. Napahiya si Nabucodonosor. Napahiya si Herodes. Lahat ng mapagmataas sarili, hihiyain ng Panginoon.
Akala lang natin may magagawa tayo. Pero higit sa lahat, pagharap natin sa hukuman ni Kristo. Ngayon parang nothing happened. Panginoon, Pastor, wala namang nangyayari sa ngayon. Hindi pa naman tapos eh. Haharap pa tayo sa hukuman ni Kristo. Amen. Kaso lang, pwede namang tayo ngayon ay matauhan na. Bakit pa aantayin natin yung hukuman ni Kristo? Ay kung pwede namang ngayon pa lang, natatauhan na tayo. Tama ba? Kaya kung masyadong mayabang ang tingin sarili, sino ka? Ipot ka lang naman. Alam mo kung sino-sino eh. Alam mo yung mga nakakaani. Yan, tingin sarili, akala mo kung sino, nakakaani ho yan. Hindi yan nakakamutaktak ng Bible. Tama. Kaya pag hindi ka nakakamutaktak ng Bible, ang feeling mo sa iyong sarili, akala mo kung sino. Tatandaan ninyo, nabuhay ka dahil ang Diyos. Nabubuhay ka dahil ang Diyos. Meron kang walang hanggang buhay kung ligtas ka dahil ang Diyos. So, ano yung pagmamalaki mo? Amen? Ang pinakamaganda sa atin, magpasalamat sa Diyos. Maglingkod sa Diyos. Okay. Maliwanag ko ba? So, pride, lover of self, life of Satan leads to shame. Ito pa malupit. Pride is slothful in God's sight. Slothful in God's sight. Pag sinabing slothful, kagalit-galit. Kasuklam-suklam. Ang Diyos ay hindi tuwa kay Lucifer. Natuwa ba ang Diyos kay Lucifer? Kung ang Diyos ay natuwa kay Lucifer, di dapat siya Diyos na ngayon. Nung siya magmataas. Tama ba? Pero nasabi, ibinagsak ka. Alam mo, ha? Ito'y hindi ito malalim, pero surface, pero kung walang totoo. Kung bakit may impyerno, nakalaan sa dyablo. Nung siya'y bumagsak, saan siya ilalagay? Sa impyerno. Pasalamat pa nga si Lucifer, kahit impyerno may pinaglagyan sa kanya. Amen. Anong pinupuntahan natin diyan? Ang pride ay kasuklam, kamuhi, kagalit-galit sa Diyos. Bakit si Nabucodonosor ay naging baliw? Nang sabihin niya, one of the great wonders in the world, yung hanging garden, nagyabang siya. Alam niyo, nagkaroon siya ng balahibong parang hayop. Kumain siya ng damo. Ibinagsak siya ng Diyos. Si Herodes kinain ng uod kasi ang Diyos ay galit sa mapagmataas. Patunayan natin, Proverbs 6:16-17. Nandiyan pa ba kaya? May anim na bagay na ipinagtatanim. Hate. The Lord hate. Ng Panginoon, 7. Nadagdagan pa. Na mga kasuklam. Suklam sa kanya, ano? Kasuklam-suklam. Hate. Ano yan? These 6 things that the Lord hate. Yeah. 7 are an abomination. That is hateful. That is slothful. Tingnan po natin, ano yon? Verse 17. A proud look. Yan na yan. Ano gang hihina ninyo? Hindi mo lang kayo nakagaya sa akin eh. Galit na galit ang Diyos dyan. Amen. Alam mo yung pride, nakikita din niya kung paano tumingin. Psychology, sa pag-aaral ng psychology, nahahalata mo ang tao sa kanyang itsura. Amen? Sino ka naman? Itsura mo. Bulati ka lang. Ha? Nakakala mo kung sino? Ikipakain lang ng Diyos. Feeling.
Amen. Tama ba ang Bible? Tama ba ang Bible? Kung tama ang Bible, di mali tayo. Amen. Mga palalong mata. Kumakating, sinabi. Ano pa? Sinungaling na dila. Mga kamay na nagbububo ng walang salang dugo. Kaya yung abortion, mali yan. Papabuntis ka, tapos papatayin mo. Ba't mo papatayin yung walang salang dugo? Kaya mga young people, makinig kayo sa inyong mga magulang. Nakakabalita kami, bakit? May baby sa bowl ng school. Bakit? May mga estudyanteng nabuntisan nang wala sa panahon. Doon na inilagay. Kasalanan yan. Ano pa? Tuloy natin sa ano? Ano ba yung sinabi natin? Nakuha na ba natin 16? O 17? Ano 16? Tama. Okay. 16 na ulit. 17. Palalong mata, sinungaling na dila, sa English it proud look, yung palalong mata, at mga kamay nagbubuo ng walang salang dugo. Maliwanag ko ba? Kaya ang Diyos may impyerno eh. Naglagay ng impyerno. Bakit? Maraming ilalagay doon. Maraming mapagpalalo. Hindi naman tayo obra sa Diyos. Bakit? Hindi naman tayo tatalino sa Diyos. Hindi naman tayo lalakas sa Diyos. But tayo ay magpapalalo. Ito ang gusto ng Diyos. Last. Nandiyan pa ba kayo? About pride, number 1, lover of self. Life of Satan leads to shame, lustful in God's sight. Ito ang dapat sa pride. Leave this sin. Magsisi po tayo. Magpakababa tayo. Kaya si Kristo nga Diyos ng katawang tao na sabi niya, not my will, but thy will be done. Kalain mo yun. Amen? Say Diyos na lumikha ng lahat, may-ari ng lahat, sinasamba ng lahat ng mga anghel, siya nagkatawang tao, at nung siya magkatawang tao, ano ang kanyang asal sa Diyos? Huwag yung gusto ko, kundi yung gusto mo. Kaya si Jesus ay nabuhay na walang kasalanan. Bakit? Wala siyang pagmamataas. Hindi niya iginiit. Alam mo kapatid, yung pagsunod ni Kristo ay hindi biro. Kagaan pa nga ng pinasusunod sa atin, kumpara sa pinasunod kay Kristo. Naintindihan niyo ba yan? Amen. Tayo, sasamba na lang para magpasalamat. Pero si Kristo, para tayo wagdalhin sa impyerno. Binuhat niya yung parusang atin. Kung si Jesus nga na Diyos, na nagkatawang tao, ay not my will, but thy will be done. Ay tayo pa naman taong tao na pinatawad lang ng Diyos at patatawarin lang ng Diyos. Amen. Malakas ang salita ng Diyos, ano? Tahimik tayo Tama ba? Ay, totoo naman yan Pati ako'y dala dyan. Pero kaya pastor, tama lagi? Hindi. Tama lang ang pastor pag nasa Bible. Pero pag hindi na Bible, mali na rin yan. Ay kung ako ngayon umaamin, di kayo din. Tama ba ka? Ayan ang gagawin mo sa pride. Tingnan nyo bang sin yan? Nilinaw talagang sin yan Proverbs 21 verse 4. Tingnan nyo po. Ang mapagmataas na tingin at ang palalong puso, siyang ilaw ng masama. Ayan kasalanan. An high look and a proud heart and the plowing of the wicked is sin.
Kala mo flowing with ilaw. Are you with me? Kasalanan ho ang pride. Kasalanan. Kasalanan ang ipilit ang sarili, gayong ang linaw-linaw na kung ano yung gusto ng Diyos. Kaya nga, not my will, but thy will be done. Kung ipinipilit natin ating sarili, that's the life of Satan. At yan sabi, yan ang ilaw ng masama. Ano ibig sabihin ng ilaw? Yan ang dominante sa buhay ng masama. Yan ang nag-guide. Flowing. Ay mo, ano flowing? Tingnan ko lang ha, abot pa naman. May dictionary kasi ako din ng Bible eh. Tingnan ko. Wait lang na konti. Flowing, jing, 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 jing. Saan yun? Nahang ang Bible. Yun. Proverbs na yan? 21 verse 4. Proverbs 21 verse 4. Ano sabi ng flowing dyan? 21 verse 4. Ito po ang sabi. Tingnan ko ha. 21 verse 4. Flowing. Ay, ino ko naman. Sala. Chapter 1 eh. Ano? Chapter 21 verse 4. Ito yan. Flowing. Ang ibig sabihin ng flowing ay pangdungkal. Fallow ground. Pangdungkal ng lupa. Tillable or untilled or fallow ground. Ang ibig sabihin niyan ay nag-aararo. So, basahin ulit natin. Ang mapagmataas sa tingin at ang mayabang na puso, siyang pang-araro ng masama. Ano? Siyang pang-araro ng masama. Talagang pinang-aararo mo yan. Pinangdudungkal mo yan. So, ibig sabihin, yan ay, ano ba ibig sabihin ng pang-araro? Pangbungkal. Anong ibig sabihin, anong prinsipyo ng pangbungkal? Pambasag. Pangharap, panglaban. Okay. So mga kapatid, yan ay kasalanan. Ang tao palang palalo ay umaararo. Ang masamang tao ay umaararo. At ang malupit niyang inaararo niya ay Diyos. Bakit? Kapag ang tao ay hindi ligtas, ang kalaban talaga niya ay Diyos. Ano ba ang inaararo ng maraming tao? Diyos. Anong laban mo sa Diyos? Huwag mong aararuhin ng Diyos. Susuyurin ka niya. Then last, na talata. Andiyan pa ba kayo? Hosea 7 verse 10. Pakibasa ng Tagalog. Basa. And the pride of Israel testifieth to his face. Halata ikayan sa mukha. And they do not return to the Lord. Ibig sabihin, ang gusto ng Diyos, manumbalik ka. Kaya ay sinulat niya ng Diyos, ang tigas talaga ng mukha ng taong ito. Alam, maraming tao, yung tigas ng puso, halata sa tigas ng mukha. Bakit? Tingnan po natin yung Pilipos. Pilipos chapter 2. Dito ako magtapos. Naalala ko lang. Pilipos chapter 2 o chapter 2 ba yun? Yes. Sana makita ko agad. Chapter 2 verse
na ang kanilang kapurihan ay ang kahihiyan. Nasaan ba yun? May ganyan din eh, ganyan talata. Chapter 3 yata yan. Chapter 3. Yun. Verse 18 and 19. Dito ako magtapos. Philippians chapter 3 verse 18 and 19. Tingnan po natin. Sapagkat marami ang mga nagsisilakad na siyang madalas na aking sinabi sa inyo. At ngayon sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Verse 19. Na ang kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan. Na ang kanilang Diyos ay ang tiyan. At ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan. Ano ibig sabihin yan? Makapal na. Matigas na ang muka. Kala nyo mga tao, kumitila ang kahit magburles. Kinapala na ang budhi sa hiya. Nanindihan nyo ba yan? Are you with me? Ngayon, kapalan moks na. Kahit alam ng mali. Ay ano ngayon? Anong pakialam mo? Are you with me? Napaka-professional na ng makasalanan ngayon. Alam mo yung mga killer ngayon, hindi natakbo. Naglalakad na lang. Yung mga killer ngayon, hindi rin mahalata natakbo eh. At saka hindi, talagang harapan. Hindi pelikula lang yon, talagang harapan babariling ka. Makapal na ang budhi. Matigas na. Are you listening? That's pride. Is that good? Kaya dapat iwanan. Leave this sin. Alam niyo po, ang kasalanan iniiyakan. Ang kasalanan pinagsisisihan. Ang kasalanan ikinahahapis, hindi ikinagagalak. Amen? Dati, ang mga anak nagtatago pa sa mga magulang pagka mali ang ginagawa. Ngayon, ginagawa na rin sa harapan ng magulang. Dati may mga membrong hiyang-hiyang nakikitang siya nagmo-Mobile Legend. Ngayon, gusto pang labanan ng pastor. Kapala na. Amen? Maliwanag ko ba? That's pride. That's pride. Tayo manalangin. Mapagpala namin Diyos sa langit,